Hi, Miss! Tips naman for phase 2. First of all, congratulations sa lahat ng mga nakapasa sa phase 1. Papalapit na kayo sa goal nyo, no? Sa phase 2 na. Ang phase 2, guys, yan yung pinaka nakakapagod mentally, physically, I would say. Oo, kasi sakit ang likod ko at ang batok ko sa scribing na yan. So, unang tip natin, of course, listen carefully, listen attentively sa live encounter. Get as much details as you can. At kung ano man yung nakuha mo, yun na yun. What I mean is, wag kayong masyadong mag-overthink ng mga details na hindi nyo nakuha. Kasi wala kang magagawa. Kung ano yung nakuha mong details, you just have to work around it lang. Yun na yun. Number 2, of course, huwag kayong malilate sa live encounter at siguraduhin yung hindi magka-problema sa internet at sa electricity kasi guys, ano kasi yung live encounter marami siyang details na kailangan mong makuha. So in case na magkaroon ka ng power interruption or internet interruption, marami kang mamimiss na information. So sa phase 2, I would say na kung may mahiraman na kayong mga backup power supply or pocket wifi na backup ninyo, gawin nyo para hindi kayo magka-problema during the encounter. Tapos, i-practice nyo yung, yung speed nyo sa paggawa ng soap notes. Kasi magagamit nyo yan sa live scribing, sa live certification. Kasi may time limit yun eh. Kaya as much as possible, hanggat maaga pa, mag-practice na kayo na mabilis kayong mag-construct ng mga sentences sa utak ninyo. Yung ginagawa ko noon. Kasi may mga anak ako guys, so pag umaga, syempre kailangan pakainin, paliguan. Hindi ako pwedeng lumagpas ng 8 a.m. Kailangan 8 a.m. naipasa ko na yung mga kailangan kong ipasa for that day. Kaya hindi ako nagla-lunch break. Pero huwag niyong gayahin yun na baka mamaya mahilo kayo. Basta i-prepare niyo yung utak ninyo at yung katawan ninyo kasi lalo na sa day 1 ng live encounter, guys, maraming nagkaroon ng anxiety, yung iba nasuka or sumama yung pakiramdam, nahilo. Kasi sa sobrang, alam mo yun, parang syempre bago sa iyo yun eh, new learnings ulit siya eh, tapos bago siya sa iyo, tapos syempre kailangan mo makuha yung mga details, so kailangan mo mag-focus, tapos pag may hindi ka nakuha, syempre nakaka-stress, kaya ayun, be kind to yourself. Kung ano lang yung nakuha yung details, again, yun na yun. We work around it. Kasi, yun na nga, wala kang choice. So yun, just listen attentively and as much as possible. Sana maiwasan yung mga internet interruption para tuloy-tuloy yung pagpakinig ninyo sa live encounter. And of course, most importantly, follow the rules. Follow the instructions carefully. Guys, ulit-ulitin ko sa inyo yan. Follow the instructions carefully kasi maraming nagkakamali sa mga submission kasi mali yung email ad na sendan nila, mali yung subject. Guys, follow instructions carefully. And good luck sa inyong lahat. Sana makagraduate kayo. Nandyan na kayo, kaya wag na kayong sumuko. Andyan na eh. Kayanin nyo yung mga live encounters. I know, mahirap yan, pero preparation yan para maging HBA kayo in the future. Yun lang guys. Good luck sa inyo.